Ito na guys, NMAX version 3. Grabe na maintindig ng taillight nito. Napakagwapo. Uy, wow! Carbon! Wow. Sa presyo ng unit, ito ay may halagang yon! What is up guys? For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Moto Fiesta dito sa may Tutuban. At ngayon ay sisilipin natin kung magkano nga ba yung price nitong NMAX version 3 at saka ano ba yung mga nabago at saka ano ba yung mga nadagdag sa kanya. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, ay welcome back. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, ano? Baka naman, let's go! Guys, sa mga gustong kumuha ng unit na to, ang kailangan nyo lang gawin is magpunta sa branch. Magpalista kayo kasi alam ko medyo nagkakaubusan ng stocks nito. Ngayon kung installment naman, para sa mga nagtatrabaho is 1 month latest payslip or COE with compensation, 2 valid IDs and 2x2 pictures, no? Para naman sa mga nagbe-business, is barangay business permit or mas maganda, mayor's business permit, 2 valid IDs and 2x2 picture. Para naman sa mga nakakuha ng remittance every month, ang kailangan na namin is 3 months latest na remittance slip, 2 valid IDs and 2x2 picture. Yan. Sa mga hindi nabanggit yun na pagkakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section or mag-comment kayo sa pinaka-latest videos natin, no? Para masagot natin isa-isa. Shoutout pala sa nagsabi sa akin na may unit na rito, si Sir Clep. Yan yung hanapin nyo sa may Yamaha Tayuman branch, no? Para mapagpa-reserve kayo ng ganitong klase ng motor. Itong nire-review natin is standard version pa lang. Wala pa dito yung turbo, no? So antabayanan nyo sa channel natin. Pinaka nakita ko nagbago sa design niya is yung separation niya. Sa harap natin is medyo matte. Dito naman is yung usual na fairings, yung makintab. Para sa gulong natin sa harap, may size itong 110/70/13. Ang tatak nito ay IRC. Gulong naman natin sa likod, merong size sa 130/70/13. Pagdating naman sa ating braking system, naka-disc brake tayo sa harap. And take note guys, naka-ABS and TCS na yung braking system nito. Sa headlight natin, meron na rin tayong dual eye headlight. Yan, nakikita natin, meron tayong projector dito sa harap. Lighting system niya is naka-all LED na, ibig sabihin pati yung signal lights niya, saka yung tail light niya is naka-LED na. Para sa engine ng B3, yan, di na tayo magbabanggit ng kung ano-anong numbers. Ito ay meron pa ring BBA 155cc Blue Core engine. Pero kung isa kang technical na nanonood, no, pwede ka mag-comment sa baba, no? Sagutin natin niya kung ilan talaga yung mga numbers na gusto mong makita. Sa ating panel guys, ito ay naka-dual digital na. Kaso nga lang, walang nadalang battery itong unit na to. So display lang talaga. Kaya di natin makikita yung pinaka-actual. Pa-flash na lang ako sa screen kung ano itsura nito pag nakailaw. Sa mga nakita ko nagbago sa kanya is yung kanyang turn signals from B2 to B3. Dati, somewhere here yung kanyang somewhere here. Ang English, no? Ngayon is nandito na sa taas, no? Kasama na sa headlight niya. Kano kaya na to? Dati alam ko nasa 7,000 tong B2 nito, magkano na kaya na? Isa pa sa nagbago sa kanya is yung kanyang windshield design. Nagkaroon ng konting angas, no? Kumbaga sa tao nagka-muscle lang konti. Aesthetics design ng handlebar, eto, yung itsura niya. Akala ko pindutan kanina, pinipindot-pindot ko, wala naman ba? Design lang pala. Speaking of switch, yan, galing pumasok no? Speaking of switch, eto yung kanyang headlight. Tapos yung menu button para sa pindutan. Dati dito siya nakalagay Ngayon ay nilipat na rito. Yan. So tapos nandito pa rin yung turn signals. And then busina. Dun sa turbo version is meron akong nakita na additional dito na shift. Sports mode tsaka sa normal mode. Sa kabila naman is nandito pa rin yung stop and start switch button natin. Tapos hazard. And then electric starter. Yan. Starting system nga pala nitong unit natin is naka electric starter lang siya. Wala siyang manual or kick starter. Brakes, both itim. Yan. Para sa mga nagtatanong, aesthetics. Itim pa rin yan. Ignition natin, naka smart key pa rin tayo or keyless design pa rin tayo. Meron pa rin tayo dito ang fuel button tsaka yung seat button. Isa dito na rin naman tayo sa fuel. Ang fuel capacity nito is 7.1 liters, no? Average fuel consumption nitong NMAX is meron tayong 40 to 42 km per liter, no? Not bad, no? Para sa NMAX. Pero syempre depende pa rin sa paano nyo gagamitin yung motor. Pwedeng mas tumaas ng konti, pwede mas mababa. Sa kabila naman is yung seat. Yan. So bubuksan natin yung upuan. Uy, wow! Carbon! Sa underseat natin, makikita natin na medyo maluwag. Yan. Tatry natin, no? Corsa yung shell nito. Titignan natin kung masasara. Ayan, so guys, kung makikita nyo, nasara. Yung Corsa, isa sa pinakamalaking shell ng Spider helmet to. Hindi naman malaki ulo ko, pero malaki lang yung shell. Banda rito ay makita natin yung battery. Usually talaga may battery cover yan. Tapos andito pa rin yung para sa Y-Connect. Hindi ko lang sure, no, kung medyo pangit pa rin ba yung Y-Connect or binago na nila yung CCU nila. Kasi ang issue ng mga nakaraang Y-Connect ay humihigop ng
power sa battery, no, kahit nakapatay. Tendency is nalolobat. Yun yung issue niya. Pero sana ngayon wala nang ganun, no. B3 na to, yun. Kung meron pa rin ganun, nakakalungkot naman yun, di ba? Pagdating naman sa upuan natin, ito yung itsura. So, ayun pa rin, simple lang, no. Walang mga tahi-tahi. Yung nakita ko sa turbo yata yun, no, yung may design. Pero ito is ganun pa rin naman, no, maluwag pa rin. Kasi parang lumiit ng konti yung upuan niya, no. Wala kasi ako NMAX hindi ko alam Pero sa tingin ko parang lumiit. Para sa price ng unit, ito lalagay ko na lang sa screen. So ito yung ating socket, no. Dating socket, ngayon is Type-C na siya. Gusto nyo mag-charge, pwede nyo siyang gamitin output. Type-C to Type-C yung gagamitin nyo. Or depende, Type-C to iOS yung gagamitin nyo. Yan. Para sa aesthetics sa motor natin, ito yung pinaka-itsura nung gitnang bahagi niya. Ayan. So dito nakalagay yung tangke niya sa loob. Tapos ito yung pinaka-fairings. Para sa ginamit na rear shock dito is naka-dual rear shock na to. KYB shock. Nakaantay nating mga Pilipino, no, Debaso na to. Pagdating naman dito sa ating tawag dito, kumutan ko tawag dito hindi ko ma-sure kung anong tawag dito. Para sa taillight natin, no, isa sa pinaka nakita kong pogi. Pero comment kayo guys kung ano ba yung tingin nyo mas maganda, yung version 2 ba, yung version 1, or itong version 3. Pero para sa akin ito. Sa rear fender naman natin is ganun pa rin. Yan. So meron pa rin tayong additional light para sa ating late light. Tapos yung ginamit na tambucho rito, tsaka yung heat guard is same lang din doon sa version 2. Kung hindi ako nagkakamali, no? Pero CVT to hindi ko lang sure kung yung turbo is dekadena na. Makikita natin sa mga susunod na mga vlogs natin yan. So dapat nakasubscribe kayo, ano? Yo! That is it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanood at patuloy na nanonood sa channel natin, no? Kahit di tayo nakakapag-update nito mga nakaraan medyo naging busy lang tayo, no? For more news and updates regarding dito sa motorcycle world dito sa Pilipinas, click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated. That's it guys. NMAX version 3 Black out.